Glorious name of Jesus. We honor you. We lift you up, Jesus Christ. Glorify your name, O Lord. We praise your name, Jesus. We magnify your name. We exalt your name, Lord God, in this place, O Lord. We thank you, Lord God. We honor you. We praise you, aming Diyos. Purihin po kayo, Panginoong Diyos. This is our prayer and worship. In Jesus' name, come on. Worship you, Lord. Isa pang palakpak sa ating Panginoon. What a powerful name. What a wonderful name. What a beautiful name is the name of Jesus. Father God, naririto po kami, nagpapasalamat po kami, Panginoon, nagpupuri po kami, Panginoon. You deserve yung glory, yung honor po, Panginoon, for everything you've done mula sa pagliligtas po, Panginoon, sa amin hanggang ngayon sa patuloy na katapatan po, Panginoon. Pinakita niyo po, Panginoon, yung steadfast love niyo po, Panginoon, sa amin, yung ever faithfulness niyo po, Panginoon, sa amin, O Lord. Kaya po, once again, Lord, amin kayong pinapapurihan, palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. Praise God. Sige, tayo pwedeng maupo na. Sige. Sa mga nakatayo, please settle down. Sige, find your seats. May mga pailan-ilan pa dito sa bandang harapan, bandang gitna. Particularly dito sa right side, meron din mga upuan. Find your seats. Okay. Sige. Okay. So babalik tayo sa series natin about family. Nagkaroon tayo ng, kumbaga, last week, bumalik lang tayo sa building prayer na series natin. Pero babalik ulit tayo dun sa the King's Plan for Family Restoration. And itong topic na ituturo ko today, malaking connection to dun sa preaching ko the other Sunday. So pag sinabi natin na God's plan for husbands and wives, hindi siya pareho, no? Na hindi sila may differences dito, malaking differences actually. And pag sinabing God's plan, meron tong sinusundan na blueprint, no? Imposible na may plano, pero bahala na kung ano na lang yung lumitaw, no? Like let's say magluluto ka, anong niluluto mo? Ewan ko, tingnan ko kung anong lumitaw dito, no? Anong nilalagay mo? Bakit may sayote, tapos may patatas, tapos may papaya, tapos may pampaasim na sampalok, tapos may atay. No, personally, hindi ko kakainin yun. Pero pag may plano kasi, may vision, may na-envision pa tungkol dito. And tulad ng mapag-aaralan natin dito na maganda ang plano ng Panginoon. If we would just follow His blueprint patungkol dun sa husband and dun sa wife, makikita natin yung ganda ng binubuo ng Lord sa family, or to start with sa mga couples, no? Kaya lang syempre yung sa ngayon nakikita natin kung paano na dinidistort ito ng mundo, creating yung premises para maghiwalayan, creating yung mga conflicts, creating din yung mga distortion ng relationship, no? Ng relationships, kumbaga relationship na hindi naman dapat doon, either maling timing or maling person, no? Etc. Pero since pag-uusapan natin yung rules ng plan ng Lord for husbands and wives, gusto ko lang i-point out na hindi to sobrang simple lang, na makukuha na agad. Kumbaga, ganun lang siya, na straight to the point for everyone. Kasi ang pinag-uusapan natin dito ay two different creatures, no? Tama ba? Pag sinabi ko na ang lalaki ay iba sa babae. 'Di ba? No, ang laking pinakaiba. May book nga na sinulat yung isang psychologist na
men are from Venus and women are from Mars. Kasi parang parehong alien ang dating. Parang parehong alien, no? And ganun nga yung impression ng both genders doon sa isa't isa na kakaiba sila, no? Na magkaibang habit, magkaibang way ng thought process, may very different way, even ng body process, no? And different psychology, different ways ng pagproseso ng emotion. As a result, it's natural na mag-clash at makakita ng faults dun sa isa't isa. No? Naturally, may mas organized, naturally na may mas burara, naturally na merong may plano, meron naman isa na happy-go-lucky na kung ano lang yung dumating, no? We often hear, and yung madalas na naririnig natin na yung mga lalaki sinasabi na ang komplikado ng mga babae. Di namin maintindihan. Bakit ganun mag-isip yung mga babae? Tapos yung mga babae naman sinasabi nila na, ano ba yan? Yung mga lalaki, clueless. Walang kaalam-alam sa amin. Di ba? Tama ba yung sinasabi ko? No? Mga kalalakihan, sino dito nakaka-relate? No? Na, especially sa mga may asawa or nasa relationship or simply may friend ka lang or kapatid na hindi mo maintindihan bakit ganun siya, bakit kakaiba siya, bakit hindi logical, bakit ganun. Tapos yung mga babae naman, ano ba yan? Obvious na nga eh. Ito na nga yung kitang-kita na nga, ito na yung expression ko, ito na yung binibigay ko sa kanya, kulang na lang isubo ko sa kanya yung impormasyon para lang ma-sense niya naman ako, makiramdam man siya, bakit ang mga lalaki ang mamanhid. No? And alam nyo, na yung disenyo ng Lord, na gawing different yung bawat isa, hindi to aksidente. Hindi to nalingat na siya na, ay, hala, nagawa ko pala magkaiba sila. Naku, ang laki ng problema. Hindi, actually. Yung pagkalalang ng Lord ng difference sa atin ay sadya. At perfect yung design ng Lord dito. No? Yung differences natin ay specifically tailored. Hindi lang dun sa, para mag-complement sa isa't isa, kundi kahit dun sa mga roles na binigay specifically sa isang husband at saka sa isang wife. And gusto ko lang i-share sa inyo yung isang little bit of research na nakita ko sa internet. Isang from Journal of Lifestyle Medicine at isang from Physiology and Behavior. So tingnan natin yung table, next slide. Dito, makita natin sa thinking style, kung paano mag-isip. Ang mga lalaki, pagpasensya nyo na yung mga napaka-scientific at napakalalalim ng mga terminology dyan, pero itatry kong i-break down sa inyo into bits na maintindihan natin. Ang mga lalaki ay logical thinker. Di ba? Sa mga lalaki, nakikita ko yung malaking pagtango nila. Kami ay logical thinker who by intellectually understanding another person's mental state. Wait lang, pause. Ang lalaki, nauunawaan niya yung mental state or emotion ng isang tao. Pero oftentimes, na-understand niya to intellectually. Hindi niya to na-feel. Kasi gano'n naka-wire ang isipan ng lalaki. No? At dahil dyan, kaya niyang i-detach yung emotion niya at kaya niyang mag-resolve ng problema ng kalmado lang. No, kaya yung iba magtataka, bakit may problema? Tas sila chill lang. Natataranta na kami dito, tas yung lalaki, ang bagal-bagal maglakad. No? Like one time nung clerkship days namin, tapos pag yung doktor or yung nurse nagpatawag ng code blue, ibig sabihin tumigil na yung tibok ng puso ng tao. So sabi sa akin nung hindi ko matandaan kung nurse ba to or resident, David, or Doc David, tawag ka ng code blue. Ibig sabihin, pag tawag ng code blue, lahat ng mga nurse sa ER at saka dun sa floor, takbuhan sila dun sa room na yun para i-resuscitate. Tapos ako naman, hindi pala ako tumakbo. Nag-jogging lang ako. Tapos lapit ako, ma'am, may nurse ka din. Ma'am, code blue po. Ay, code blue! Tapos taranta lahat sila. Pero hindi lahat ganun, Pero may mga kalalakihan na ganun. And then,
mga kababaihan naman, holistic and intuitive. Kumbaga nakikita nilang kabuuan, malakas ang radar nila. Tama ba? No, yun tama ba yung term? Ayun, may nag-agree sa akin, may malakas na yes. Malakas ang radar nila tungkol sa emosyon, mga maliliit na detalye, simpleng gumano lang, ay inirapan ako. No, kahit na ano lang doon sa ano side na field of vision lang, no, pero napansin niya yun, no? Kasi malakas ang radar ng mga babae at malakas ang kapasidad nila na mag-interpret ng emotion at makaramdam doon sa emotion ng iba. Kaya, di ba, nanood lang kayo ng K-drama, no? Akala nyo namatayan na kayo, pero nag-iyakan lang sila doon. Pero ikaw nakikiiyak, pulang-pula na yung mata mo. Tapos, number 2, brain connectivity. Ito medyo technical din yung term. Higher intrahemispheric connectivity. Kumbaga from left to right brain or vice versa. And ang purpose nito para yung sensory perception, yung maramdaman mo sa sight, sa smell, sa ears, sa touch, sa taste, automatic na mabilis na makareact ka na. Kumbaga ang lalaki mas mabilis yung let's say vision to reaction, no? To reaction time. No, mabilis ang reaction time ng mga lalaki. Kaya magagaling sila sa mga games, magagaling ng mga not to say na hindi magagaling na driver ang mga babae, no? Pero mga lalaki ang bilis ng mga reflex nila doon. Nakakita na kayo ng mga dads na yung mga bata biglang nag-stumble, tapos sila ano lang nakagilid, tapos biglang nasalo nila. No? Kasi ang bilis ng reflex nila base doon, ang bilis kumonekta ng reflex nila base sa na-sense nila. Ang mga babae naman, stronger, kanina higher, no? Ito naman, stronger interhemispheric connectivity, linking analytical and intuitive processing. Ito naman, analysis. Kaya niyang i-analyze yung mga detalye. Yung mga kaya yung mga lalaki, pag pinagkwento mo, nalaglag yung bata. Tapos nasalo ko. Yun na yun. Tapos yung babae naman pag nagkwento, alam mo, ano siya naglalakad, masaya pa siya nun eh. Tapos ano eh, kasi bago nangyari to, meron backdrop na kasing ganito. Ito kasi yung background nito. Tapos nag-take siya ng mga 5 minutes bago para magkwento ng mga detalye na noon, yung mga background noon. And then pagdating niya doon, ikakwento niya in slow motion, lahat ng mga detalye noon, kasi lahat yun napansin niya. No? Kasi mas yung radar nga ng kababaihan, ganun nga. Communication and senses. Ngayon, eto, mga babae, pagpasensya nyo na kami mga lalaki. Kasi dahil sa testosterone, na talagang hormone ng lalaki, functionally binablock nito yung paulit-ulit na acoustic stimuli. Tulad ng pagpaulit-ulit na pagsasabi, naging, hindi ka na naman naghugas ng pinggan, hindi ka na naman naghugas ng pinggan. Sa amin, dahil sa kalalakihan, natural yon sa amin, na dahil sa testosterone, finifilter namin yun. Ay, ayun na naman, okay, sige. Tuloy lang ang buhay. No? Tapos, tatanungan niya, di ba sinabi ko sa'yo? Ha? Anong sinabi mo? Paulit-ulit ko na sinabi sa'yo, hindi mo ako naririnig, hindi ka nakikinig sa akin. Paano kasi paulit-ulit? Kaya yung testosterone, binlock na siya. No? Sa babae naman, possesses more neurons in language and hearing centers, making them highly attuned to emotional tones and vocal cues. Kaya kumbaga, kahit na paulit-ulit, lahat sila, instead na binablock nila, ina-absorb nila yon. And ang epekto din nito, mas na-hurt, mas nagiging sensitive tuloy doon. No? Basta, nakita niyo yung wiring nila, yung differences nila. No? Punta tayo sa socialization and conflict. Yung mga lalaki, naturally competitive yan. Kaya hilig nila basketball, mga competitive games. Samantala yung mga babae, pag tinignan mo yung cellphone games nila, ito yung mga games na nasa kusina, tapos yung magsuserve doon sa hotel, na mga multitasking, tapos samantalang yung lalaki, talaga, todo siya, tutok na tutok doon. Tapos yung babae naman, okay, relax. Tapos yung, yung nilalaro ni Grace na, na, sorry. Anyway, joke lang. Pero yung nga, kita mo yung differences nila. And talagang ang tendency talaga, aggressive talaga sila at saka competitive. Kaya din, ang nangyayari din,
makikita mo sa mga kalalakihan din na nagta-trash talk sa isa't isa. Well, ito ay lagyan lang natin ng 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 disclaimer sa mga non-Christians ha. Yung mga Christian na nakikipaglaro ng basketball, malilinis ng bibig, nilinis na ng Panginoon. No? Tapos sa mga babae naman, pagdating sa socialization, more on relationship building. Kung mga lalaki, competition. Mga babae, relationship building sila. At well, yun, pag may aggression, kita mo tuloy, nag-aangilan, nagsasalitaan, no, sa trabaho, sorry to say, marami silang drama compared sa mga lalaki. Kasi mas nagbaba ngayon sa salitaan. Mga lalaki, lumipas lang, tas okay na yun. Sabi nga ng isang co-resident ko, ang lalaki pag nagkasuntukan, tas kinabukasan, okay na ulit sila. No? Pero yung mga babae, bangayan yun na tuloy-tuloy daw. Emotional consistency. Emotionally, mas consistent sila dahil sa minimal lifetime hormonal shift. Kumbaga walang shift ng emotion, no? So steady lang sila. Kasi well yun, sa babae talaga may menstruation. So dahil dun sa fluctuation ng estrogen at progesterone, may shift talaga to between yung pagiging moody, tas kalmado, tapos sensitive, tapos okay na, no? Self-perception. Mga kalalakihan may tendency na i-overestimate ang capability nila. Tama ba? Hindi ko mapansin to sa akin no? Or siguro na-overestimate ko yung sarili ko. Tapos siguro yung iba nakakapansin, hindi ko ma-explain kasi baka sa akin blind spot ko rin to. Tapos mga babae naman excel at a keen accuracy for reading facial expression. Sila naman more on about doon sa iba naman. Yung mabasa nila yung facial expression, yung konting kunot lang noo, nabasa niya na, tapos konting yung konting nagdilim lang yung paningin, tapos alam niya na may mabigat na problema na spatial navigation naman. Rely on coordinate navigation, dead reckoning. Kumbaga, siguro to correctly describe yung navigation system ng lalaki. Ang navigation system ng lalaki parang GPS. Tama ba? No, pag tinanong mo gaano kalayo, sa kanila parang 5 minutes. Nandun na. 5 minutes pag tumakbo kami ng 60 km per hour. Ganon. No, ganon ka-accurate, no? Kasi ganon sila. No? And show early advantages in mental rotation. Kaya nilang, yung bigyan mo ng mag-company, yung first time nila mag-company, dinisassemble nila, tapos nabubuo agad nila. Well, a lot of times. May time na hindi. Sa mga babae, pagdating sa pag-navigate, ang mas prefer nila ay yung makakita ng landmark. Like, doon sa yung sa may 7-Eleven, liliko ka doon sa may Jollibee. No, tama ba? No? Tama ba? Or lahat tayo naliligaw lang. So, tingnan din natin kasi, kaya makita mo yung babae is built for nurturing doon sa relationship. Ang mga lalaki naman about physical, mga activities. Kumbaga dati doon sa war, sa pag-protect nung family niya, aggression, and ngayon, competitiveness sa kanila. Although, syempre, nagbabago naman yun. At saka natitrain yung iba para ma-acquire yung ibang mga abilities din ng iba. So, tinanong natin yung traditional family roles pagdating dun sa marriage. Yung mga lalaki, sige, ginawa ko na tong head-to-head, side by side. Yung mga kalalakihan, ang primary role nila, traditional role ang pinag-uusapan natin to ngayon kasi medyo nagbablur na to Pero kumbaga 20 years ago, ganto ang traditional role ng mga kalalakihan. Sila ang main provider. And makikita din natin to actually sa maraming industry na generally ang lalaki mas paid ng higher kaysa sa mga kababaihan. Basta complex na reasons to dun sa society. Ang mga babae naman is about nurturing and caregiving. So sa pag-aalaga ng anak, sa pag-aalaga ng asawa, yung mga babae or yung mga nanay mas maalaga sa mga tatay. Well, in general to Yung mga babae pag nagkasakit yung anak,
talagang nandun sila, tatabihan nila, talagang nakarinig kung iiyak, ganyan yung mga lalaki, maalaga pa rin naman. Pero, sa brusko nilang pamamaraan, no, kaya yung mga reels na nakikita niyo yung mga dads na parang nilalaro yung mga anak nila na medyo scary, pero ganun talaga, mas nurturing at caregiving yung mga nanay, yung mga wives compared sa husbands. Pagdating sa number 2, protection. So yung mga kalakihan, dun nandun yung aggression. Kasi built to for protection. No, yung competitiveness built to for protection. No, talagang tulad nga nung last na preaching ko, dinescribe ko sa inyo na kapag may aso, tapos nandun kaming apat, si pastor nung maliliit pa kami, si pastor ang haharang sa mga aso para siya yung kagatin. No? Yun yung unang instinct. Siya ang unang-una, no, sa aming apat. Kasi nga yung mga kalalakihan built for protection. And syempre nung naging adult na rin ako, kasama na rin ako na nandun sa harapan. Number 2, sa mga women, moral and educational guidance. Sa pagtuturo naman. Kaya more or less likely ang mga babae ang nag-homeschool, nagtuturo ng mga alphabet at saka pagbibilang sa mga anak. Tama ba? No? Tama ba? Tapos number 3, sa lalaki, leadership and decision making. No? Sila yung maaring lead back, pero pag nagsalita sila, talagang final na yon. Sa mga babae, emotional support and counseling. Sila yung usually uupo, tapos makikinig, tapos sasaliksikin yung emosyon. Pero lately, even sa mga kalalakihan, nagiging emotional support na rin sila. Although, usually sa mga kababaihan to, primarily nandoon. And then mga babae, sumasama na rin dun sa economic contribution. Nakikita nyo, may part na hierarchy siya. Kung ano yung mga nauna ng mga tungkulin. Tapos nakita mo, pag tinignan mo end-to-end, yung simula at huli ng lalaki ay parang reverse dun sa other gender din. Ngayon, tingnan naman natin yung biblical rules naman. Tingnan naman natin to kung paano dinesign din ng Panginoon as taught by, eto kumbaga kinuha ko sa libro ni Derek Prince. Number 1, ang husbands ay head of the family. So hindi naalis yung leadership. Sa isang tahanan, ang lalaki pa rin ang head. No? Hindi pwedeng babae. Kahit na nauuso yung term na under ng asawa, no, at asawa talaga yung malakas na magsalita, at pag nagsalita talaga sunuran talaga lahat, even yung husband susunod. Pero pagdating sa mga major decisions, ang pagkalalang ng Panginoon, ang husband is the head of the family. Sabi dito sa 1 Corinthians 11 verse 3, "But I want you to realize that the head of every man is Christ, and the head of the woman is the man, and the head of Christ is God." So dito yung lalaki ang head nung babae. Hindi to the other way around, ano? May mga pasyente pa ako, particularly sa mga baby boomers siguro, at saka mga older, no? At saka siguro may mga ilang millennials din na nakakausap ako na pag nire-refer nila yung mga asawa nila, si General, si Colonel, si kapitan, si kapitana, no? Ganun ang term nila. No, kasi hindi sila makapalag pag nandyan yung mga asawa nila. No, pero ang sabi dito, nililinaw dito, the husband is still the head. No? Kung ang Lord ang nag-appoint sa kanila doon, ibig sabihin dito, may anointing din ang asawa na lalaki. No? Compared kapag ang babae ang nag-head doon, ang anointing ng Lord nilagay niya doon sa husband. No? Kaya yun yung pagka-design ng Lord. Doon din nilagay ng Lord yung anointing niya. No? Kaya may nakita ako na statistic din na kapag yung mga anak ang nagdala ang unang nakakilala sa Panginoon at tinry nilang dalhin yung kanilang family sa Panginoon, yung kanilang magulang, may moderate na chance na madala nila yung magulang nila. And same din kapag yung wife ang unang nakakilala at dinala nila yung family nila, may moderate din na chance na madala nila agad yung buong family nila. Pero iba yung difference kapag yung lalaki ang nagdala ng buong pamilya dun sa church. Kasi may anointing nga ang kalalakihan sa paglilid, particularly sa paglilid sa Panginoon.
No? Kaya mga lalaki, kailangan natin tumindig. Kailangan natin na matutong tumindig. Kasi balang araw, you will be anointed by God to be the head pastor in your home. Tatawagin ko na kayo ng mga mini pastor ng inyong tahanan. So maghanda na kayo. Okay? So, since si Christ ang head of man, ang kalalakihan ang magre-represent kay Kristo dun sa kanyang asawang babae at saka sa kanyang family. Ngayon, since ikaw ay representative ni Christ, kailangan mong umakto na like Christ. You have to act like Christ. You have to be like Christ patungkol sa kanila. Ngayon, Christ gave Himself for the church. Ganon din yung example na sinusundan natin. Napakataas na responsibility nito, pero napaka-sacred na privilege nito. No, napaka-important na privilege ito sa atin. Ngayon, dahil dito, ngayon, although na napakalaki nito and seemingly very intimidating, especially siguro sa mga kabataan ngayon na nakikinig ngayon, no? Pero kaya yung success ng pagiging head ng family will depend on the success ng iyong relationship kay Jesus. Kaya ngayon pa lang makikita na natin yung shadow or yung trailer papunta dito. Nagigets nyo ako pag sinabing trailer. Nakikita natin yung kung paano to mag-work, no? Sa mga kalalakihan, bilang practice, bilang preparation patungo dun sa relationship. You have to build, you have to cultivate your relationship with God. Kasi dapat ikaw yung mangunguna, hindi yung wife yung mangunguna. Remember, as a man, you have the anointing of God to lead your family to God. No? So you have to stand up. Hindi ngayon, mamaya na lang. You have to stand up sa iyong pagiging lalaki. May isang tumayo na. You have to stand up sa pagiging lalaki and act your anointing and serve you with your anointing sa iyong family. Ngayon, tulad nung isang physical na ulo, may tatlong function siya in relation to the body. Tulad ng pag-receive ng input sa bawat area ng katawan, sa paggawa ng desisyon, and sa pagbibigay ng direction ng katawan, sa katawan kung anong gagawin. And alam nyo, ganun din ang lalaki. Siya yung head, siya yung brain, siya yung magre-receive ng input doon. No? Kaya talaga makikita, at siya rin magsasabi ko ano yung course na dadaanan at saka gagawin ng family. No? So kaya makikita nyo talaga na ang brain ng family, ang leader ng family is the guy. Hindi pwedeng the other way around. Hindi siya mag-work ng function, no? Ng maayos. Imagine mo na lang kung ang neck na lang ang nag-decide ng kung anong course ng direction ng buong katawan, or yung hand na lang, yun ang lang nag-decide ng kung siya magpapatibok sa puso, siya ang mag-move dun sa paa para maglakad, magiging dysfunctional yung katawan, no? So the head, siya yung may anointing ng Panginoon. They must know how to lead. Pag ang lalaki hindi marunong mag-lead ng kanyang family, disaster to ng pamilya. No? So guys, mag-practice na kayo mag-lead. Kaya tayo may discipleship. Tinuturuan na kayo mag-lead. Magagamit nito kapag nag-asawa kayo. Letter B, tenderness and romance. Sabi dito, the Lord appeared to us in the past, saying, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with unfailing kindness. So dito nga, sabi dito, tingnan yung wordings dito ng Panginoon. Try nyong imaginein yung tinig ng Panginoon habang nagsasalita siya dito. Hindi siya pagalit nito. Instead, napaka-tender nung pananalita niya dito. Yung nanunuyo siya. No? May gentleness, may tenderness. No? Kumbaga kung titingnan na pa nga natin sa ibang angulo, no? Inapplicable doon sa spiritual, no? As our God, tas tayo as His people, nakikita niyo yung pagiging romantic nito, in a sense. No? And makikita din natin na paano ka na-draw sa Panginoon, paano ka nailapit sa Panginoon. Hindi dahil sa pananakot niya, kundi doon sa tenderness niya sa'yo, kundi doon sa faithfulness niya sa'yo, doon sa goodness niya sa'yo, doon sa kindness niya sa'yo, doon ka na-draw ng Panginoon, doon sa kung paano siya tender magsalita sa'yo, kahit na nagkamali ka, kahit na napaka paulit-ulit, makulit, no? Pero
paano ka napalapit sa Panginoon? Hindi ba dahil doon sa tenderness ng pananalita niya na malumanay siya nagsasalita sa atin, nangungusap sa ating heart, no? And ito rin yung nilagay na role ng Lord doon sa kalalakihan. Na hindi porket kalalakihan, dapat brusko na pag nag-asawa. Oh, romance, hindi. Lalaki ako. Ano na lang titingnan sa akin ng mga tropa ko, ng mga kumpare ko pag nakitang pag nakitang ganon. No. Hindi natin iniisip na ganon. Si Jesus nag-set siya ng example, even in tenderness, in romance, in coaxing. No? And ganon din yung nilalagay ng Lord sa mga kalalakihan. No, yung tenderness, yung romance, no, and sabi din sa psychology na hinahanap to ng mga kababaihan, no, tama ba, mga asawa ha? Mga single wag mo na, no, yung mga may asawa, no, hinahanap to ng kababaihan. And sabi nga ni Derek Prince, coming from, kumbaga, being exposed sa iba't ibang nationalities, nakita niya to na sa lahat ng nation, sa lahat ng culture, hinahanap ito ng kababaihan na magkaroon ng tenderness and romance from the guy na nanuyo sa kanila, naniligawan sila, at yun yung ginamit nila pang-akit para pakasalan sila. And then, pagdating nung pag-aasawa nila, sadly, nawawala ito. Pero, pinakita ng Panginoon na hindi naman siya ganun eh. Nung nasa Kanya tayo, hindi naman nawala ang tenderness ng Panginoon. Kaya, sa mga kalalakihan, wag din mawawala ang tenderness natin sa ating mga asawa. Pag may asawa na tayo. Pag matagal na tayo dun sa relationship natin. Yung romance is not some special kind of activity on its own. Hindi to ini-schedule lang. Na, sige, yung magiging romantic ako sa'yo next Sunday. Kasi dun ako libre eh. Ngayon busy ako eh. Ngayon deadmahan muna tayo. Pero next Sunday, basta bilangin mo na lang, malapit na yun. 14 days to go. Magiging romantic na ako sa'yo. Hindi ganun. Ito, ang romance is a quality imparted to other activities. No? Hindi siya dessert na kinakain mo at the end of it all. Kundi ang sabi ni Derek Prince, para siyang seasoning na pampasarap sa lahat. Nung simpleng nagluluto, pero nandun yung sweetness doon sa isa't isa. No? Yung simpleng, alam nyo, share ko lang din, na-enjoy ko particularly yung lately, yung pagsama ko kay Grace sa mga prenatal check-ups niya. Tapos, nahiya ako eh. Wag na lang. Tapos, yung moments kasi na yon na, well, we're already 3 years into marriage. Tapos sabi nila sabi nila na yung honeymoon phase, yung pagiging sweet sa isa't isa, may expiration to commonly. Like mga 3 years, mga ganon. Pero sabi ko kay Grace, years before, sabi ko, ayokong mawala tayo dun sa honeymoon phase, na parang dry na tayo sa isa't isa. Gusto ko na i-maintain lang natin ito throughout. And pag ganun, kahit sa mga yung mga mundane, yung mga parang wala lang, mamamalengke, mag-grocery, tas tulad nga, yung prenatal, nag-iintay kami ng 1 oras dun sa ubigay niya. Pero hindi boring, kasi nakahalo siya doon. No, and that is what God intends to be sa mga may asawa, sa mga lalaki na ikakasal, na i-maintain nila yung gano'n na quality doon sa kanilang relationship, yung pagdadagdag ng romance. Ngayon, may tulad ng sabi ni Pastor kanina, na sabi ng iba, magiging romantic pa ba ako? Tanda-tanda ako na. No. Yung length of relationship or age, hindi sila excuse towards leaving out yung tenderness and romance. Posible pa rin. Tingnan nyo lang si Pastor, di ba? Nakakatuwa, ng sweet pa rin sila ni Nanay Doy, ni Mama at Papa. Ang sweet pa rin nila. And maganda na kunin natin na pattern pa rin ito. Kasi sa mga kalalakihan, it will be your service sa inyong wives. No? It will be your service sa inyong mga wives na ma-maintain yung romance sa kanila, yung tenderness sa kanila, kahit na tumagal na ang panahon, kahit na pareho na kayong maputi ang buhok, kahit na pareho kayong nakapostiso na. No? Pero i-maintain natin yun. Letter C.
a self-giving character. Sabi sa Ephesians 5 verse 25, husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her. Ngayon, yung self-giving, ang sabi dito, yung pag-ibig dun sa asawa, it means yung pagsasacrifice ng kanyang sarili. No? And may, I think sa Jessica Soho ko ito napanood noon, na may isang tatay na dahil kulang sila sa pera, nagpapahuli siya sa pagkain. Kasi gusto niyo muna makakain yung kanyang asawa, yung kanyang mga anak. Kung anong matira, kakain siya. Kapag walang natira, hindi siya kakain. And ganun for so long. No? Unfortunately, nag-pass away siya. Pero ganun yung intensity ng self-giving niya. No? And sa mga kalalakihan, especially sa singles, parang ang laking, parang sobrang nakaka-intimidate ito. Nahala, ako nga, na hindi ko nga na maisip na ibigay yung certain na bagay sa akin, ibibigay ko pa yung buong sarili ko. No, it is not natural. It requires, kaya dumadating to pag kinasal na kayo, no? And should be prepared than even before. No? It requires kasi isang decision and then it is worked out in the daily living. Kumbaga, dinedecide to once and then mine-maintain mo throughout until it becomes a part of your character. And sabi rin ni Derek Prince, do not wait until marriage to begin to give yourself. Kasi pag ginawa mo yun, that can lead much unnecessary suffering for you and your wife. No? Magsasuffer ang wife, magsasuffer din ikaw. Kapag sa beginning, hindi ka naging self-giving, walang self-sacrifice doon. The husband loses the idea of self and aloneness since he has a wife. And naririnig ko to sa ilang mga husbands na naghahanap ng me time, no? And siguro part ito ng nature ng kalalakihan. It does happen sa akin paminsan-minsan, no? Pero isa to sa sacrifice, no? Na sinasamahan natin ng wife natin as much as we can, no? Marami pang iba na nakasama na i-sacrifice. Maaring hobbies, maaring yung time doon sa barkada, maaring yung mga yung iba pang mga ginagawa na na-enjoy niya, sports or iba pa, no? Pero part ito nung self-giving. Letter D na responsibility ng lalaki. Teaching. Sabi dito, fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. Sabi dito, bring them up in the training and instruction of the Lord. So guys, kayo pala ang taga-train, kayo ang head trainer, kayo rin pala ang principal ng inyong magiging tahanan. Kayo ang magse-set up ng curriculum ng inyong tahanan kung paano matututo yung mga anak. No? Kayo rin ang magdi-disciple sa inyong mga wives. No? In many families, yung Bible teaching ginagawa ng nanay. Pero ang primary responsibility nito, supposedly sa tatay. Bakit? Again, uulitin ko ha, yung na-mention ko kanina, mga lalaki, kayo ang may anointing ng Lord para gawin na to. Tutulungan kayo ng wife para magturo. Pero you should not neglect yung pagtuturo sa mga anak ninyo ng Word of God and bringing them up in the Lord. Letter E, at napakahalaga nito, intercession. Sabi sa Hebrews 7:25, therefore, He is able to save completely those who come to God through Him because He always lives to intercede for them. Remember, this is Jesus. No? Dinadala niya sa Ama, sino? Ang church, His wife. No? And sabi dito, nadadala niya sa Ama ang church because He always lives to intercede for them. Mga lalaki, ganun din ang duty natin. Meron tayong tungkulin na ipanalangin ang ating mga asawang babae para mailapit sila lalo sa Panginoon. No? Kailangan na ipag-pray. Siya ang lead intercessor ng family. No? Napakahalaga nito na magawa niya to. Otherwise, magiging disaster to sa family kung hindi siya ang lead intercessor ng family niya. Ngayon, mga babae, punta na ako sa inyo. Hindi kayo nakaligtas. Number 1, helper.
Okay, mga babae. Helper. Sabi, pero tingnan nyo, unang chapter na dinescribe ang babae, ang asawang babae, sabi dito, Genesis 2:18, the Lord God said, "It is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him." Napansin nyo, ang unang term na ginamit for a wife, unang term na ginamit for a woman is a helper. Yun ang design ng Panginoon. Ngayon, i-vindicate ko kayo. Kumbaga, hindi ko naman kayo ibababa ng sobra dahil dito. Kasi napaka-noble task nitong helper na to. At actually, makikita natin dun sa Proverbs 31:10 hanggang 31 na napakalaki, napaka-intricate nung example, nung isang excellent na example ng helper na dinescribe dito. Nag-start ito dun sa verse 10 hanggang 12 lang muna yung kinapi ko dito. Sabi dito, a wife of noble character, who can find? No, yung talagang wife, yung talagang true helper na babae, mahirap hanapin yan. Bakit? Kasi by nature, syempre may ego, syempre may selfish motives, syempre may identity pa sa self, no? Ang sabi dito, she is worth far more than rubies. Kaya mga lalaki, pag maghanap kayo talaga ng matindi, ha? Huwag lang yung basta-basta. Kasi mahirap daw humanap ng noble wife. At ito, patulong ka sa paghahanap sa Panginoon. Ipag-pray mo to ng matindi. No? Kasi sabi dito, a wife of noble character, who can find? Hindi mo to makikita sa pag-a-eyeball lang. No? Talagang makikita mo to sa panalangin sa Panginoon. No? And sabi dito, her husband has full confidence in her and lacks nothing of value. She brings him good, not harm, all the days of her life. And then, makikita natin na from then on, sa verse 13 hanggang verse 31, yung the rest ng verses na to, nakafocus saan? Well, wife ang pinatutukoyan dito, ha? Pero ang lahat ng verses na to, from verse 10 hanggang verse 31, it's about her husband. No? Her husband. No? In other words, the supreme achievement of an excellent wife is her husband. Ulitin ko, the supreme achievement of an excellent wife is her husband. Gusto mong maging magaling na wife, kaya ang marka mo, ang trophy mo to be an excellent wife ay yung asawa mong lalaki. Kung paano siya. No? Bible ang nagde-describe nito. Si King Solomon, yung wisest man who ever lived dito sa mundo, siya yung nag-describe nito. No? So pagdating niya dun sa marriage, she is not living out her own life now. Bakit tumataas yung boses ko? Bakit mas naninermon ako sa mga babae kaysa lalaki? No? Sige, bababa ko na yung boses ko. So her life is in her husband. Yun. She sees her success in him. She rejoices in his achievements more than in her own. No? Pero it doesn't mean na kapag nag-asawa siya, iiwanan niya na yung career niya. Walang sinasabi sa Bible na ganon. Iiwanan niya na yung status niya, yung ministry niya. Walang sinasabi ang Bible na ganon. Sa halip, kapag sinuri niyo yung Proverbs 31, makikita natin na, sa next slide, yung babaeng ito na tinutukoy, yung wife na to na tinutukoy dito, grabe yung success niya. Kasi meron siyang real estate, meron siyang business, bumili siya ng field, nagplant siya ng vineyards sa kanyang savings, no? Nagma-manufacture siya at nagbebenta ng linen, nagde-deliver siya ng sash dun sa merchant, kumbaga nagba-buy and sell siya, no? Tapos bukod dun nagli-lead siya at nagma-manage ng kanyang household, siguro malaking bayan tinutukoy dito. Siya yung nagmamano ng kitchen staff nila. Well, mayaman siya. Pero siguro kahit kung may katulong siya yung nagmamanage doon, siya yung nagmamanage ng bills, nagpa-plan ng meals, siya yung nagmamanage ng daily flow ng kanilang tahanan, no? Yun yung trabaho nitong wife na tinutukoy ni Solomon. Even dahil sa yaman nila, na meron din siyang malaking contribution, siya yung nagmamanage ng philanthropy nila. Ano yung philanthropy? Nagdo-donate sila sa mapagkailangan. Siya ang pumipirma doon, siya ang nagsasabi kung how much ang ibibigay natin. Pero again, babalik ulit tayo. Kung paano na nakasenter ito dun sa husband. Sa verse 11, sabi dun, the heart of her husband safely trusts her.
No? So, nandun yung tiwala sa kanya kasi alam niya magaling mag-manage ang kanyang wife. No? So, wala siyang kukulangin. No? Kaya may mga kalalakihan na, well yun, yung hindi na nila iniisip yung patungkol dun sa household. Minsan nga, yung wife pa nila ang nag-iempake para sa kanila. No? Minsan, ang mga lalaki, sadyang driver lang no? ng kanilang sasakyan. Pero yung mga babae, sila yung taga-gather ng anak, tagalagay dun sa sasakyan, tagapak ng lahat ng susuotin ng buong pamilya kasama ng husband. No? Nandun kasi yung trust. Maaring burden siya, pero yun ay badge ng trust ng husband. And then consistency. Sabi dito, she does him good and not evil all the days of her life. No, nandun yung loyalty niya, unwavering according dun sa verse 12. And then dito, kilala yung husband, no? Meron reputation ng husband. And then naiingatan nung wife yung reputation ng kanyang husband. Pero nakita nyo na pareho silang nagsasacrifice sa isa't isa. Ang husband, siya yung provider. Pero at the same time, nag-aalaga siya at protector ng kanyang family. He gave his life for his wife. He gave his life for his family. Makikita mo sa babae, ganun din. No? May part yung lalaki, may part yung babae. Hindi natin sasabihin na mas kawawa ang lalaki. Hindi rin natin sasabihin na mas kawawa ang babae. Bawat isa may equally important, although different na parts. Pero again, iha-highlight ko, equally important. Yung support is not lesser than the head. And the head is not greater than the support. Pareho silang nagtutulungan para mag-function ng maayos yung family. And sabi rin dito sa 1 Corinthians 11 verse 3, but I want you to realize that the head of every man is Christ, and the head of the woman is the man, and the head of Christ is God. So, yung responsibility ng wife, maitutulad to sa leeg, sabi ni Derek Prince. Siya yung closest sa head, yung husband. Siya yung kailangan nandun yung continual support niya. Pag nag-feel siya na i-support yung husband niya, wala nang ibang magsusupport sa husband niya in as much na quality ng support ng isang wife. Kaya oftentimes, kapag walang supporter na wife ang husband, pag bumigay siya, bigay talaga. No? Kasi yung wife ang final at greatest support niya. No? Kaya mga kababaihan, mag-aral kayong maging support. Mag-aral kayo na yung tumulong. No? Mamaya, i-describe ko even more. Ito. Number 2, na task ng wife to encourage her husband. Ngayon, hindi madali na mag-encourage kahit kanino kapag in times of pressure. Sa mga kababaihan, sa mga asawang babae, ang hirap mag-encourage kapag walang pera, nandyan yung bill ng Meralco, hindi pa nababayaran ng 2 linggo. Pag naputulan na kayo ng tubig, ang hirap mag-encourage. Pag nawalan ng trabaho ang asawang lalaki, ang hirap mag-encourage. It is easier to criticize. Kaya nga, itong encouragement, it is a ministry na kailangan mong paghusayan. No? It is a ministry na kailangan mong paghusayan. Alam mo, sabi rin ni Derek Prince, many times, a wife can transform a bad marriage and an unsuccessful husband into a good marriage and a successful husband if she will learn how to encourage. No? Kung yung husband hindi pa siya successful sa career, ang laking tulong ng encouragement ng wife para mag-succeed siya sa career niya or sa business niya or sa ministry niya. No? Kaya isa sa greatest ministry ng wife sa kanyang husband is encouragement. So, punta tayo next. Sa mga ina-expect pa, how to build a solid husband and wife relationship. Sa husband, love your wives. Alam na natin to. Maraming beses na itong natalakay sa atin before. Sabi nga dun sa Ephesians 5:25-28, husband, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word, and to present to himself as a radiant church, without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. In the same way, husbands ought to love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. Kita nyo, yung wife at yung husband ay iisa.
Pag minahal nung asawa yung kanyang wife, it is as if he loves himself. Pag pinabayaan ng husband yung wife niya, pinabayaan niya ang sarili niya. Pag binastos ng husband yung wife niya, binastos niya yung sarili niya. Pag ano man ginagawa niya sa asawa niya, ginagawa niya sa sarili niya. Because the wife and the husband are one. No? So, at the core ng duty, to lead, to teach, to intercede, nandun ang love. Kasi ito yung, kung bakit siya nagtatrabaho, mahal niya ang pamilya niya, mahal niya ang asawa niya. Bakit siya nag-overtime, bakit siya kumukuha ng mga dagdag na project, ng second job, bakit siya ginagawa talaga yung best niya, nagpapakapagod, out of love. To love them is, to love them, yun yung primary purpose nito. No? So, wag ma-detach yung love. Kasi dun mawawalan ng saysay yung lahat ng ginagawa. No? And, ngayon, tingnan nyo, ang husband is called to love. Pero di ba ang lalaki ang mas hindi emotional between two genders? Napansin nyo yun? No? Pero kasi, yung love na required dito, hindi siya based on emotions. No? Based siya, well, number one, by faith. And yung love coming from God na steady ito. Hindi to based sa nararamdaman niya, hindi to based sa kung anong sitwasyon nila. No, at steady na kind of love. Tulad ng nasusulat sa 1 Corinthians 13. Ngayon, number 2 na duty ng husband, to honor their wives. No, sabi dito sa 1 Peter 3 verse 7, husbands, in the same way, be considerate as you live with your wives and treat them with respect as the weaker partner and as heirs with you of the gracious gift of life, so that nothing will hinder your prayers. Ngayon, yung pag-honor sa mga wives, kasama na dito yung pag-considerate sa kung ano sila at kung anong hindi sila. No? May mga strength ang wife na ang mga kababaihan na wala sa mga lalaki. No? Tulad ng isa na nakikita ko na strength ng mga babae, ng wife ko, ang galing niya maghanap. No, sabi niya, kunin mo dun sa table. Ako naman, asan dito? Ayun no, asan dito? Tapos pag tinuro niya, ayan. Okay, nabuksan yung mata ko, nakita ko na yung hinahanap ko. No, isa sa mga strength nila, yung gano'n, no? And I honor her doon. Magaling na tagahanap. Kaya kadalasan hindi ako naghahanap, pero joke lang. So, honoring them means being considerate. Pero hindi lang dun sa strength nila, even dun sa weakness nila. Kasi, yung bawat isa may strengths and may weakness. Yung lalaki may strength, may weakness. Yung babae may strength, may weakness. And nagko-komplemento sa isa't isa. No? And sabi ni Peter dito, sila yung weaker partner, pero physically. And totoo naman, physically, mas weaker. Kasi iba ang body composition ng babae sa lalaki. Ang lalaki, mas malaki ang bone and muscle proportion kaysa sa mga babae. Kaya pagdating sa sports, hindi pwedeng magsabay sa mga physical sports like fighting, like basketball. Kasi talagang ma-overwhelm ng physicality ng lalaki yung babae. Kasi yung man is built for physical things. No? May mga trabaho na hindi kayang gawin ng mga babae, such as pagiging kargador dun sa truck. No? Kasi nga, yung mga lalaki is built for that. No? Pero sabi dito, honor them, treat them considerably. No? Pero may sinabi si Peter dito, as weaker partners, pero as heirs with you. Kumbaga, kapantay mo saan? Doon sa gracious gift of life, yung eternal life. Meaning, dito, maaring sa hierarchy ng family, magkaiba. Yung lalaki is the head of the woman. No? Pero, pagdating doon sa spiritual, pantay-pantay na tayo. Pag pumunta tayo ng langit, wala nang lalaki at babae doon. Wala nang head ng household doon. Kasi lahat tayo pantay-pantay na doon. No? Nandun na lang ang Panginoon. And another way of honoring them is by praising them. By praising them in person and pag wala sila. Instead na dinidestroy sila. Kaya mga lalaki, never ever slander your wife. Huwag nyo silang tatawagin na si gobernador, si general, si coronel. No? It is meant as a slander sa mga kababaihan, sa mga wives ninyo. And remember, you are your wife. Pag binastos mo sila, binabastos mo ang sarili mo.
No? Pag tinawag mo silang general, binabastos mo yung sarili mo kasi under ka sa kanila. Tinatawag mo under ka sa kanila. It is not respectful for both of you. No? And praise them in person. No? Sa mga husbands ngayon, I encourage you, praise them. Sabihin nyo kapag masarap ang luto nila. Pag sakto lang yung luto nila, sabihin mo, okay na yon, no? Tapos kumain ka ng mabilis at marami pa rin, no? Pero praise them. I-appreciate mo sila sa mga nagagawa nila. I-praise mo sila sa looks nila even. Pag nag-dress up sila, i-praise mo sila. No? Kailangan nila yung compliments na ganito. No? Sige, lipat ulit tayo sa mga babae. Again, di pa kayo nakakatakas. Okay. Wives, respect your husbands. Sabi dun sa Ephesians 5 verse 33, however, each of one of you also must love his wife as he loves himself, and the wife must respect her husband. No? So dito, tinutukoy nga dito na yung wife must show respect dun sa husband, and karugtong din ito within the same chapter na wives must submit yourself to your husbands as you do the Lord. Ngayon, may term na submit, may term din na respect. Magkaiba sila actually. Pag sinabing magsasubmit, pag ang husband ay nagsabi ng final na yon. Hindi mo siya i-override. Hindi pwedeng may batas yung husband pag nandyan siya sa mga anak. Pag wala siya, i-override ng asawa. You do not submit to your husband kapag ganun ang nangyayari. No? Hindi pwedeng pag nag-decide na ganito ang budget natin, sabi ng husband, tapos yung babae biglang may patagong Shopee, patagong ano to? Sige. TikTok. TikTok, oo. Ano pa to hindi Lazada, yung Shein, yun. Ganon. No, Shein. May patagong ganon. No, you do not submit to your husband kapag ganon. No? On the other hand, pag sinabing respect your husband, ganon din, never ever slander your husband sa iba. Keep your internal problems internal. Panatiliin nyo na yung away nyo mag-asawa between you two. Huwag nyo itong idadamay sa iba. Of course, iba yung kaso kapag counseling. Pero sa counseling, dapat together kayo. No, para mas maayos ito. Pero never ever slander. You do not respect your husband kapag sinaslander mo siya, pag sinisira mo siya dun sa iba. No? Respect your husband. And yung relationship magiging dysfunctional pag either one hindi niya finulfill yung role niya. Pero kapag finulfill ng wife, ng husband, yung duties nila, yung expectations sa kanila, naku, napakagandang relationship ang meron sila. And alam nyo, it will reflect yung design ng Panginoon. Kung paano na minahal ng Panginoong Jesus ang church at kung paano na gustong yung church mag-respond back to Him. No? Ganon yung relationship na gusto niyang i-pattern after sa husband and wife. Napakagandang relationship. It's more than, it's in giving sa bawat isa. It's about self-sacrificial sa bawat isa. No? Ngayon, it is not easy para sa bawat isa. No? Kasi, for one, merong kang isa-sacrifice eh. Napakalaking sacrifice ito, yung sarili mo. No? And hindi ito natural. Yung husband magsasacrifice ng buhay niya sa asawa niya, yung wife likewise din. No? And dito papasok yung similar dun sa pagpasok natin sa relationship with Christ. We died to ourselves. Ako, patay na yung single na David nung kinasal ako. No? Nasa married man na yung status ko ngayon. Likewise, si Ate Grace nyo, ganun din. No? Wala na yung mga habits niya noon, yung mga ginagawa niya noon. Kasi nga, bagong identity na to. No? I live for her, she lives for me, we live both for Christ. No? Ganun yung design ng Panginoon. Gaya nga doon sa Galatians 2:20, sabi doon, ano yung sabi doon sa Galatians 2:20? I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And this life I live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loves me and who died for me. No? Sacrificial giving and loving. Ito. Ngayon, kaya mahirap itong mindset na to.
Sa natural mind, parang hindi, lalo na sa culture ngayon, parang ang hirap ng lunukin na ganun siya. No? Lalo na sa dating atmosphere ngayon na parang survival mode ito. Ang daming manluloko. So, hindi ka magpapaloko sa mga babae, no? Tas sa mga lalaki naman, ang daming mga nagte-take advantage ng mga babae. So, uunahan ko na lang sila. Ganun yung culture na kinalalakihan natin ngayon, or ganun yung culture na naka-immerse tayo ngayon. And kaya all the more na nagiging unnatural etong setup na to, no? And maaring imposible sa iba na talagang na-hardwire patungkol dito. And that is why we need the Lord to hold the marriage together. Remember yung cord of the cord of three strands na na-mention ko last week, no? Yung tatlong hibla, no? Sino dito yung pinataas ng kamay ko sino dito yung nagtitirintas ng buhok? Yan. Di pala ako pwedeng magtaas ng kamay. Sino dito ang nagtitirintas ng kanilang buhok? Ayan. How many strands ang tinitirintas nyo? 3 lang, no? So cord of 3 strands. May science dito kasi, no? And even dito sa Bible ganun 'yon, na ang hibla mas matibay siya kapag 3. In the same way, ang relationship mas matibay siya kapag 3. Ano yung 3 na 'yon? Ang Lord muna at the top, and then ang husband and ang wife. No, hindi to yung hindi to yung kabet ha, hindi papasok to ng kabet. No, hindi, marupok 'yon. No, ang cord of 3 strands, ang Lord, ang husband at ang wife. Walang room ang kabet doon. Walang room ang third party doon. Third wheel pwede pa, pero third party hindi pwede. And sabi rin dito sa Bible, sa Psalms 127 verse 1, unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the guards stand watch in vain. So important na nandun ang Panginoon. Siya ang headmaster. Siya ang head designer. Siya ang chief architect ng relationship. Nasa kanya ang master plan. Saan niya to pinattern? Dun sa pattern na ginawa niya, sa relationship na ginawa niya, sa marriage na ginawa niya, na nag-originate from Christ and the church. No? At kung isa-submit mo yung marriage plan mo sa Panginoon, ilalagay niya to dito. At gagawin niya tong successful. Gagawin niya to as perfect as yung pattern nito. No? Although, syempre, nandiyan yung kaaway na tinatry sirain ito. Pero pag nilapit mo to sa Panginoon, papagandahin ito ng Panginoon. Gaganda ito ng sobra. No? So, quick na lang, paano mag-prepare? Next slide. So, sa mga husbands, leader ka, learn to manage yourself. Practice leadership through discipleship. No? Makakatulong itong vision na ginagawa natin. Doon ma-enhance yung leadership mo. Pag-aralan mo yung leadership ng mga leaders natin. No? Pag-aralin nyo yung families ng mga leaders natin as examples. As teacher, study the Word of God. Kailangan alam mo kung paano magturo. Yung preparation sa marriage, hindi lang to yung pag-ipon ng pera, pagbili ng bahay, pagbili ng sasakyan, yung pag-aaral sa reels on how to be a good husband. No, kailangan na magampanan mo yung tungkulin mo as a teacher, as a leader, as an intercessor. Learn how to teach through your disciples. Intercessor, establish your prayer life. Umattend ka ng prayer meeting. No? Mahalaga yun. Anong connect ng pag-attend ng prayer meeting? May establish ang prayer life mo doon. Matututo kang manalangin doon kahit na baguhan ka pa lang, kahit na hindi ka pa marunong mag-pray. Pero pag nag-attend ka ng prayer meeting, lalalim ang prayer meeting mo. Pray for your family, yourselves, your church, and your country. Ngayon sa wives, no? Centered on your duties as a helper, learn to support. I-support nyo ang leader ninyo. I-support nyo ang sa leaders ninyo. I-support nyo ang ating pastor. No? Be helpful around the home, especially housework. Kasi maraming beses pa rin na kayo ang magluluto, kayo pa rin yung maglalaba, kayo pa rin yung mga gawaing bahay, at mahirap na pumasok doon ng
limited yung knowledge, no? It will surely help na at least makapag-aral ka dun sa tahanan at makapagpaturo ka sa magulang or sa nakakatanda ng kung paano gawin to. Build your skills and practical knowledge to help your husbands to be, no? So maaring may career ka, maaring may ministry ka, paghusayan mo to. Magiging tulong to sa pag-help sa husband mo. It will kumbaga, hindi to magiging walang saysay. No? Makakatulong pa rin ito. Encourager, unlearn habitual criticism. Wag puna ng puna. Wag criticize ng criticize. Wag na lang ang daming mga nasasabi sa kung ano-ano. Learn to encourage. No? Even those who don't deserve it. Kasi magiging ganun din sa husbands ninyo. May mga time na he doesn't deserve encouragement. Pero kailangan nyo na encouragement. So ikaw yung mag-encourage sa kanya. In conclusion nga, may perfect plan ang Lord sa atin. Next slide. Sabi dun sa Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Sa Jeremiah 29 verse 11. Alam ng Lord yung plano niya. At yung plano na to, it's towards prospering you. Hindi lang yung finances mo ang tinutukoy mo, hindi lang mga ganun ang tinutukoy dito specifically. Ang tinutukoy dito kasama ito sa family life mo, kasama to sa household mo, no, na magiging kasama to sa relationship mo, to prosper you. It will not harm you. If you do it God's way, it will not harm you for sure. Minsan ganun tayo natatakot tayo dun eh. Kasi ang Lord doesn't look at outward appearance. He only looks at the heart. Kaya baka pangit ang ibigay ng Lord sa akin. Kaya ako na lang pipili ng boyfriend ko or ng girlfriend ko para sure na maganda or gwapo. No. No. That's a lie. Alam ng Lord ang heart mo. No? He has plans for you. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you a hope and a future. Na yung husband to be or wife to be na ma-attract ka. Husband to be or wife to be na mai-in love ka. Yun ang ibibigay ng Lord sa'yo. Husband to be and wife to be na maaring sa simula project. Pero someone na ma-appreciate mo. Someone na ma-pledge mo yung loyalty all the rest of your life. Kasi yun yung kaya ibigay ng Lord sa'yo. Kaya nga, Proverbs 16 verse 3, commit to the Lord your plans, commit your actions to the Lord and your plans will succeed. I-commit mo sa Lord. Kasama dito yung surrender. 2 weeks ago, nag-altar call ako. Pinasurrender ko yung concept of relationships natin. No? At marami ditong nag-commit. Ngayon, ito rin yung time na mag-commit tayo sa Panginoon. Hindi lang natin ipagpapray yung mamimit natin. Kasi muna na kailangan mo i-prepare yung sarili mo. No? As a wife to be, as a husband to be, kailangan i-prepare mo yung sarili mo doon. Ibibigay ng Lord sa'yo yung partner mo, yung spouse mo, na magiging blessing sa'yo. Pero of course, kailangan ikaw yung maging blessing. Then, hindi naman pwede na blessing siya, ikaw ang sumpa. No? Hindi pwede. No, kawawa naman siya. No? So, tayo mismo, kailangan na mag-commit sa Lord, na Lord, papahubog ako para maging blessing ako sa future spouse ko. No? And alam ko, Lord, yung plano mo sa akin. And sa mga husbands na, sa mga wives na dito, i-commit natin yung sarili natin towards developing, towards being molded dun sa plano ng Panginoon as a husband na nakapattern sa Panginoon and as a wife na nakapattern na kung paano dinisenyo ng Lord ang church. Ngayon, tayo para dito sa ministry time natin. Ngayon, alam ko rin na may challenge dito kasi malaking aspeto at malaking factor that we look up to yung mga parents natin. Sa mga lalaki, malaking factor yung tatay nila sa pag-develop nila sa pagiging tatay nila. Oftentimes, yung mga lalaki na hindi lumaki ng guided ng kanilang tatay, clueless sila sa pagdating doon, sa simula, pagdating doon sa pagiging tatay ng kanilang household. And likewise sa mga
kababaihan din, pag hindi sila nakaranas ng guidance sa kanilang mga magulang, sa kanilang nanay, no? Pagdating nila doon sa pagfa-family, clueless din sila doon. And and ang tendency nito sa natural sense, nauulitin nila kung paano nila napanood ito, kung paano nila naranasan ito. Kung ang nanay ng babae ay marahas, magiging marahas din siya sa kanyang mga anak. Kung ang tatay nung lalaki ay nambubugbog, baka malaking bagay na mang-aabuso din siya sa kanyang mga anak. Pero gusto ko today, puputulin natin yun. Kaya sa mga lalaki muna, sino dito ang hindi nakaranas ng tatay na role model? Taas ang kamay. Ipagpapray ko kayo. I-maintain nyo na nakataas yung kamay nyo. Ipagpapray ko kayo. Father God, nilalapit ko po itong mga guys na to po, Panginoon. Itong mga kalalakihan na to who has never had yung role models to look up to, or yung naranasan po nila po, Panginoon, na nag-fail sa kanila yung kanilang dads in some way po, Panginoon, and left them disappointed, left them disillusioned po, Panginoon, sa pagiging dads, at maaring naglalagay ito ng fear sa kanila or ng resentment sa kanila. Pero ngayon pinuputol ko na to. Itong generational curse na to, yung tendency na maulit ito sa kanilang mga families, pinuputol ko to in the name of Jesus. I will say to you, sa mga lalaking ganito yung naranasan nila, you will not repeat what you experience sa family mo. Pinuputol ko to in the name of Jesus. Sa mga babae naman, same din. Sino dito yung mga babae na walang nakitang role model na nanay? Taas ang kamay. Sige, i-remain nyo. Ulitin ko, sino dito ang hindi nakaranas ng nanay na role model? Either wala siya sa bahay, or naghiwalay, or hindi siya naging supportive or naging available sa kanya. Taas ng kamay, ipagpapray ko kayo. Father, nilalapit ko po itong mga kababaihan po, Panginoon, na to, na hindi po nakaranas po, Panginoon, ng examples, ng good examples from their mothers po, Panginoon, for various reasons po, Panginoon. And same din po, Panginoon, sa prayer ko kanina, hinihiling ko po, Panginoon, na ilagay mo po sa kanila ang spirit of wisdom para pag dumating po yun, they will know what to do. And Lord, I pray po, Panginoon, na again, na anuman yung nasimulan sa kanila, anuman po yung naranasan po nila, pinuputol po namin ito. This generational curse. And again, like I said earlier, hindi mo uulitin ang naranasan mo in the name of Jesus. I cut this tie in the name of Jesus. And then, sa bawat isa, itaas natin ang ating kamay. And ilatag mo sa Panginoon itong plano mo. No? Maaring may iba sa atin na marami sa atin na nag-iisip na ikakasal tayo, magiging husband, magiging wife. Ngayon, ito yung time na isuko natin sa Lord ito. Remember, sabi sa Bible, commit your actions to the Lord and your plans will succeed. Ito yung first step. Ito na yung step na to. Ngayon, I am giving you the time para isuko sa Panginoon, para hilingin sa Panginoon kung ano yung hinahanap mo doon sa relationship, kung ano yung ideal, kung ano yung gusto mo na mangyari doon, kung paano ka gusto mo na mapagpala ng Panginoon. Go, and then I will pray for you. Father God, nilalapit ko po the rest of these people po, Panginoon. Hinihiling ko po, Panginoon, na pakinggan mo po yung mga prayers po nila, yung mga hiling nila, yung mga commitment po, Panginoon, nila sa inyo. And Lord, take hold yung mga plans nila, take hold yung mga ideas po nila in a relationship po, Panginoon. Hubugin mo po ito at iayos mo po ito, itama mo po ito, i-correct mo po ito, ibalik mo po ito sa plano nyo po so that they will never ever suffer po, Panginoon, sa isang failed relationship or failed marriage na maaring yun yung naranasan po nila, Panginoon, ng kinalikhan, or maaring nakita po nila to too often po, Panginoon, na maaring nagkukos ng doubt and fear po, Panginoon, sa kanila. Pero I pray, since they've committed their plans to you, I pray tulad ng pangako nyo po, let their plans succeed in the name of Jesus. And kahit na hindi pa ngayon, kahit pa in the future po ito po, Panginoon, pero I pray that you will bless these plans. Salamat po in the mighty name of Jesus. Amen.
Sige, palakpakan natin ng Lord. And maaari na tayong umupo. Sige. I would like to call lang. Sino dito ang first time na naka-attend dito? Pwedeng taas ang kamay? Pwedeng tumayo tayo? Pwedeng tumayo tayo? Yung mga first time na naka-attend dito? Sige. Sa mga nag-invite sa kanila, encourage mo sila na para makita namin. Sige, palakpakan natin. Praise God. Meron pa ba? Huwag kayong mahiya. Praise God. Natutuwa kami na nandito kayo. That is true. Natutuwa kami na nandito kayo kasi alam namin na mapagpapala pa kayo. This is just the start. Ngayon, pwede kayong sumunod sa prayer ko. And sa pagsunod nyo sa prayer ko, ariin nyo to na as if ito yung prayer nyo mismo. Sige. Panginoon, sumunod kayo sa prayer ko. Panginoon, ako po ay makasalanan. Hindi po ako katanggap-tanggap sa inyo. Pero ngayon, nagsisisi po ako sa kasalanan ko. Patawarin niyo po ako. Iniimbitahan ko si Jesus Christ na maging Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Siya na, simula po ngayon, ang masusunod sa akin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God.